Kaayo sa palibot, isa sa 6K+1 agenda nga ginatutukan sa idalom sang administrasyon ni Governor Esteban Evan Nonoy Contreras, isa ka proyekto nga gintugyan niya nga pagapangunahan sa Capiz Provincial Environment and Natural Resources Office o CONCAPENRO, nga sa karon aktibo nga nagapatigayon sang madamo kag mapuslanon nga aktibidad para sa dunang manggad sang probinsya. Isa na diri ang 1 million kahoy project nga amugid ang ginapaprioridad nga proyekto sang amay sang probinsya. Through sa aton CONCAPENRO, nagapatigayon sa pagpananom sang 1 milyon sa bug-os nga probinsya sang Capiz. Ini nga proyekto ang hindi lamang makaapekto sa dunang manggad sang Capiz, kay ini dako man nga makabulig para sa kabuyanan sang madamo nga Capiznon. Gani sang nakaligad gid lamang nga Domingo, panginbulahan kag lubos nga ginpasalamatan sang acting CONCAPENRO nga si Attorney Emeline I. Boleda Dipon ang katapos sang PNP kag AFP nga aktibo nga nagpatigayon kag nagpanguna sa mangrove tree planting activity sa bungad sang baybayon sang syudad sang Rojas sa Sitio Luyo, Barangay Kulasi. Ari kita subong sa Barangay Kulasi, which is one of the coastal barangays in the city of Rojas and in the province of Capiz. Ang aton mangroves gina-considered nga first line of defense against storm, no? Maliwan pa sina ang aton mga mangroves, no? Known man ini siya nga 4 times more nga naga-sequester sang aton nga carbon compare sa aton nga mga rainforest. So dako gid ni ang mabulig sang aton nga mga mangrove forests sa aton nga mga coastal communities. Luwas sang PNP kag AFP nagpakigbahin man sa nasambit nga aktibidad ang PFP kaupod ang mga nagkalain-lain nga asosasyon kasubong na lang sang Kulasi Fisher Folks Association, Kulasi Bikers Association kag Sitio Nipa Altabas Association. Subong man ang mga empleyado sang Philippine Ports Authority kag Barangay Council sang Barangay Kulasi kalakip na ang sangguniang kabataan kag ilang nga BIPADS. Gani amo na lang ang pagkomentar sa mga inisang acting CONCAPENRO. Ang provincial government sa pagpanguna sa aton nagakabalakag ng Governor Gov Nonoy, ginakomend gid naton ang ini nga aktibidades nga ginhimo sa aton nga PNP kag AFP, no, kag sa aton nga mga agency partner nga despite sang pandemic nga ginaatubang naton, napursigihan nila nga ipagpadayunon ang pagpananom sang kahoy. This is also in line sa aton nga ongoing nga 1 million kahoy project sa probinsya sang Capiz. Bangod sang aktibidad, madinalagon nga napananom ang 500 tanan ka mga naglain-lain nga sahi sang mangroves nga ginalauman nga mangin mapinuslanon na sa masunod nga mga tinuig. Pinaagi sa sining aktibidad na paabot man sang mga katapos sang kapulisan, subong man sang mga militar ang ilarason kung ngaman nga aktibo sila sa mga kasubong sining nga programa. Ako po'y nagpapasalamat sa mga nakilahok from different agencies, volunteers, of course, and then sa mga taga Roa City, not only from Kulasi, Roa City, sana maalagaan natin to, mamonitor natin ang paglaki nitong pinantanim natin. Actually, time to time, palagi rin magkatanda kami dito ng roving para mamonitor din namin. No? So malaking tulong yun, like sa floods natin sa mga bagyo. Kung andyan yung mangrove, then mapigilan, ma-utilize siguro yung pagbaha. And most especially, yung areas ng Roa City is more on yung hanap buhay nila sa pag-iisda. So pag mandun yung mangrove, dyan sila mangingisda. Ibig sabihin, magiging maganda yung environment, especially sa eco-friendly environment. Dugang pasang aton mga uniform personnel, pinaagi sa sining aktibidad mahimo Manila direkta nga mabuligan ang palangabuyanan sang aton mga mangingisda. Agud ini sila ang hindi na makahimo sang mga kalainan nga isa man sa karon sa rason kun ngaman ginapatutukan gid ni Governor Nonoy Contreras ang paghatag sang kabuyanan sa mga pumuluyo sang Capiz. Diri natagaan man sang tsansa ang PNP kag AFP nga makapanawagan sa aton mga kauturan nga rebelde nga magbalik na sa sabak sang gobyerno. Sa Philippine Army meron kaming yung
naka-program ni President Duterte na Executive Order number 70 na End Local Communist Armed Conflict. And typically, yung conflict kasi not necessary na andun siya sa bundok. So may mga areas tayo na like dito sa ground areas na tinatawag namin na white areas, which is yung mga nagpa-facilitate, nagre-recruit. Kami sa civil military operations, doon kami nakatotok para i-assist yung community. Mga kapatid natin sa taas na mga nakikibaga, masasabi namin on behalf of the civil military operations, bumaba na kayo, dalhin nyo yung baril nyo, wala namang may gusto ng gulo, di ba? Wala namang may gusto ng away. May kanya-kanya tayong pamilya na uuwian. At the end of the day, tayo lang naman na Pilipino tayo, so tigil na natin to. And then encourage natin sila na sumama na sa programa ng gobyerno. May binibigay sa kanila ang Philippine government, magandang pamumuhay. Tapusin na natin ang pag-akyat sa bundok. Sana sumali na kayo sa programa ng gobyerno. Magkaisa tayo. Isang Pilipino lang tayo. Isa lamang ini sa madamo kag mapinuslanon nga proyekto kag aktibidad para sa dunang manggad nga mahimo nga makahatag sang dugang nga palangabuyanan diri sa Capiz. Sa subong, padayon sa gihapon ang mga kapareho sini nga aktibidad sa biyak sang pagpanghangkat sang balatian nga COVID-19. Ang Capiz Provincial Environment and Natural Resources gapadayon sa gihapon release sa mga nagkasari-sari nga mga seedlings no sa fruit trees, sa aton nga mga forest trees and even mangroves no para sa tan nga mga ahensya, organisasyon, even private individual kung gusto nila maging kapagbahin sa aton nga 1 million ka project.